Malaahong lung. Diba na ba silipon ko yun? Lukat mo kasi ng anak ko. Makita. Pero mo muna na sa lamig mo, ate ko na dati. Pumunta ko doon, pero pag maliwanag, mga sa bata. Parang malaman ko lang. Ang galing niya ate, ano nga. Ang galing na rin. Ang galing nga niya ate, ano. Kita, galing niya. Ay, wala. 10 dito. 10. Eh, pati ba meron pa isa? 10 at saka ano. Ayun pa pala nakita. Ay, Asan tayo? ayan natin si Babu. 10 to 4. Ayan natin. 10 4. 1 to 4. Oh, ito natin. Ito na. Lahat hanggang 4. Hanggang 4 natin. Basahin yung laksa nga para ano, huling ni Sis Mariane. Gawa ra, ay gawa. Del. Gawa. Ano, babasa na. Oh, basahin mo na. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos. At siya'y tinawag, Cornelio. Gawa, Jel? Tumingin siya at takot na takot na nagtanong. Ano po yun? Gawa ano? Sumagot ang anghel. Meron po. 1 to Siya 4. ang Diyos ay tira. Sige lang, Sa mga dukha. Gawa 10? Aha. Ay, sa akin ko pala tumatawag si Maria. 1 to 4. Kasi nagpapatulog ako sa anak. Kasi nagtanong kasi ako dahil pag-aralan sa namin, may wifi doon dito, wala. Sabi ko, ano nga namin yun. Yun sana purpose ko, para mag-advise kami ba. Ayun. Hindi, nabangin na siya mo ba? Start na tayo no kasi alas 8 na sakto. Okay. Habang salita yung iba, so basahin nyo lang ano, verse na. Uwi ka doon. Uwi doon, hindi makulit. Bawal dito makulit. Akyat na, nasan na ba siya? Kasi, mama mo, sige. O, makyat ka na doon. Hindi na tama ng laro. Tama na. Sige, pray muna tayo sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Father God, thank you Jesus, hallelujah. We worship you, Almighty God. Praise you, we give you glory, we give you honor, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi. Father God, minsan pa, Lord, sa oras ko, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit sa iyong harapan at nasa pagkumbabang puso, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Pinagalaw sa lahat, Lord, na ito'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang sa iyo, sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Kami sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, at sa araw-araw na buhay, Panginoon, Lord, na hindi namin, Lord, talagang inaamin sa sarili, Panginoon, na kami po ay hindi nagkakamali, Lord, subalit bilang tao, Panginoon, na
talagang dumarating talaga sa buhay namin, Panginoon, na mayroon kami hindi nagawa at nasunod bilang mga anak mo, Panginoon. Kaya linisin mo kami, may makapangyarihan banal na gagawin sa gabi ito, Panginoon Jesus. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan at katapatan mo, sa lahat ng biyaya at pagmamahal mo sa amin, Lord, na walang sawang pagmamahal sa bawat individual, sa bawat pamilya, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Lord, sa patuloy mong proteksyon at pag-iingat mo sa mga pamilya, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa buhay to divine, Lord, kung paano mo siya iningatan papunta, Lord, sa Mindoro, ganun po, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord, na siya nakarating, na malakas at ligtas. At ganoon din po, Panginoon, sa bawat bahagi ng aming buhay na ginagawa mo sa araw-araw, Panginoon. Kaya hinihiling namin, Lord, sa gabi nito ng Santong Espiritu, samahan niyo po kami ng makapangyarihan banal na Espiritu, Lord. I-guide niyo po kami, bawat sa Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman upang lalo namin maintindihan at maunawaan ng mga salita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang gawain niyo po, Lord, sa gabi nito, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa lugar na ito at sa aming kalagitnaan. Ikaw po talaga manguna, Panginoon, sa gawain ito. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon. Sa patuloy mo pang gagawin sa Bible study na ito, Panginoon. Sa lamang namin binabalik ang lahat ng papulit at sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, so sino yung may insight na dyan? At napakaganda po yung scripture na yun, no? So, at ako pinaniwala na mayroon akong matutunan sa gabi ito sa bawat sa atin. Mula sa salita ng ating Panginoon na lalong ikatitibay sa ating pananampalataya at challenge sa ating buhay. Mula sa salita ng ating Panginoon. Sige, sinong ready na? Namnamin ko natin ang salita ng Diyos. Napakaganda po yung scripture natin. Sino yung sabi nila, sino yung mas matapang? Sabi. Anak? Ano naman yung kinakain mo, anak? Ha? Yung pang squid game tayong ano. Ano yung kayo dyan? Baka maingay ka doon sa susunod. Ano ba nag-start ka na kanina? Ano na sinulang mo? Anak. Napakinggan ka na. Basta ulit. Saka? Sa Cesaria ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng Hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan lang bandang 3:00 ng hapon nagkaroon siya ng isang pangitain. Nakita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio, tumingin siya at takot na nagtanong. Ano po iyon? Sumagot ang anghel. Masiyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Ako, pastor, tingin ko dito hindi ko siya masyadong pero tingin ko dito, sa kapitan parang siya, pastor, parang pinuno siya ng mga upo. Tapos, may takot sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon. Tapos yun nga, ngayon ko lang, pastor, may tatanong ako, ano kaya yung, di ba kahit sa mga Katoliko, ano yung pala tuwing 3:00? Yung tuwing 3:00 ng hapon. Alas 3 na po. Rasyon, ay ano yun yung... Sa ano yun sa may Katolo lang talaga. Ano nila yan, yung ang ginawa nilang pattern. So, parang tingin ko dito, pastor, yung ito nga yung tumingin siya takot na takot. Yung parang sa ibang tao na pag once na maging mabait ka. Pero sabi nila, pag mabait ka, ikaw unang kukunin. Parang ganun
kasi kaya nga siya parang natakot pastor eh. Nung tinawag siya ng anghel. Kasi ano siya, parang ano, tingin ko dito yung ano siya eh. Yun nga yung matulungin siya, mga ano, mabait na tao. Ano siya eh, parang yun nga yung lagi siyang sumasamba sa Diyos. Pati yung buong pamilya niya, pastor, ano siya eh. Parang kung titignan yung pamumuhay niya, parang ano eh, parang ano na lang, parang ano ba, kasi ano siya, may takot sa Diyos, buong pamilya niya, parang ano na, kilala na ang Panginoon. Tapos ano, tapos yun nga, nakita niya yung anghel, tapos tinawag siya, parang takot sa pastor. Ang hirap ano eh, paliwanag eh. Parang ano ngayon yung ano eh. Pero maganda to pastor eh, kung ano yun mo lang. Kasi ano to eh, kumbaga sa atin, yung sa pumumuno, bilang sa kahit sa barangay, bilang kapitan, bilang pumumuno, isang ano, parang ano to eh, parang ano to eh, yung sabi na bilang mamumuno, dapat ikaw ang maging ano, ikaw ang maging ano ng sambayanan mo. Pero ano na siya, kita naman sa kanya pastor kasi matulungin siya, maano siya. Kasi pastor, ang hirap ipaliwanag eh, pero maganda tong ano na to eh, pag-aaralan ko pastor. Okay, tama yun. Sunod-sunod Sige, tayo. mamaya. Mamaya, papaliwan ko sa inyo. Sunod-sunod tayo. Pero maganda to pastor na. Ano? Pero ako sunod yan. Ako sunod yan. Oh, ikaw ta. Sa tingin mo. Ako sunod Ako yan. marami akong question dito about sa ano eh. Sa ano. Ako? Okay. Ikaw na sis. Okay. Si Cesaria ay isang malaking nangangalang, si Cesaria ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan at batalyon. Ay kapitan ng batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at lagi nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya na pumasok ang anghel ng Diyos at siya ay tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun. Dito makikita mo na si Cornelio ay isang alagad ng Panginoon. Kumbaga, dahil sa sumasamba sa Diyos, ibig sabihin, malapit ang Diyos at malapit din siya sa Panginoon. Dahil siya ay matulungin sa luha, kaya minsan siyang tinawag ng Panginoon at nagkaroon siya ng pangitain. Ano bang tawag dito sa atin? Yung pangitayo kasi pag nandiyan tayo sa Panginoon, minsan pag may mga bagay na yung sinasabi ko kanila na may, halimbawa, may mga aksidente na ngayon, parang may mga pangitain tayo, kumbaga may mga sign ba tayo, huwag kang tumuloy dyan, huwag kang ano, yun, para maisip natin na iniiwas tayo ng Panginoon sa disgrasya, sa aksidente, o sa ganun. Kaya minsan may time naman na, may time talaga na, sinusubok din tayo ng Panginoon. Kung hanggang din saan talaga ang ating pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Kasi minsan talaga may pagsubok talaga minsan na tayo ang susunod eh. Pero hindi natin alam, kumbaga dapat, ay minsan nasasabi natin, tayo ang pumipili ng daan talaga natin. Kahit na nandun tayo sa Panginoon, pero minsan hindi natin maiwasan na kahit may pananampalataya tayo, lumilihis pa rin talaga tayo. Kaya minsan dito, sa site ko dito, minsan may time talaga, tinatawag talaga tayo ng Panginoon sa pamamaraan na minsan na nanaginip tayo, minsan naman sa mga pangitain, yung mga ganun, minsan sa mga sign. Ako pastor, ganun eh, kahit nagabiyaya ako pastor. So totoo lang pastor, minsan may time na ayaw ko muna sumakay, parang tamad akong sumakay ba, minsan sa mga van, yun pala. Minsan may mga ano pastor, may mga, anong tawag dito? May mga sinyalis baga? Na ano ako, natatakot ako. Kaya minsan papalipas muna ako, hindi ako sumasakay. Ibig sabihin, siguro, minsan, yung banal na espiritu ng Panginoon, minsan nag-ano din sa isipan ko na, o sige, anak, huwag ka muna mag-ano dyan kasi parang ganon. Kaya tayo, sa alam natin lahat na tayo, pag tayo sumusunod sa Panginoon, talaga ang Panginoon, nandiyan sa ating tinatawag talaga yan tayo. Kaya ito si Cornelio, siguro pastor, aside ko dito, tinawag siya siyempre ng Panginoon, kaya takot si Cornelio, ano naman ang ano ng Panginoon sa kanya. Kasi siyempre, pag sinabing Panginoon,
mayroon na naman si Cornelio. Alagad ng Panginoon, baka malay mo, mayroon na naman siyang ipag kay Cornelio. Mayroon siyang gustong sabihin o gustong ipagawa. Yung ganun. Ganun ang side ko, Pastor. Kaya, yun ang ano ko dito. Sige, salamat. Thank you. Series na lang tayo kasi sunod-sunod na. Sa akin, Pagka-intindi dyan sa ano na yan, salmo na yan. Si Lord kasi more than kasi sa estado ng tao, malalaki. Pag mataas kasi ang antas ng estado ng tao, more than nakakalimot kay God. So, nakakita ang Panginoon ng magandang halimbawa sa kanyang pagkatao dahil maging ang kanyang pamilya is nakuha niya. So, they have a leadership sa kanyang pamilya. So, nag-unod ang God na i-guide siya sa Holy Spirit. Kaya nagpakita yung anghel sa kanya para maipakita sa kanya na mas more than ipusigin niya yung mga ginagawa niyang kabutihan. Kasi ika nga nila, lahat ng gawain natin dito sa mundong ito is nakikita talaga ng Panginoon. So, parang dinideclare ni God na tama yung ginagawa mo. Kaya nagpagabay siya na mas more than ma-encourage siya sa kanyang mga ginagawa, more the better talaga. Mas makilala niya ng gusto ang Panginoon. Hindi kasi lahat sa kabutihan lang. Kumbaga, ang kulang sa kanya, mabuti na siyang tao. Ang kulang lang sa kanya is paano niya makilala si God. So, bumaba ang anghel na Holy Spirit ni God para mas more than na maakay siya sa Panginoon dahil yung kabutihan niya, kung na yun kumbaga, gifts na yun meron na siyang ganyong karatangian Ang kulang lang sa kanya is pangkita niya ay pagkakilala niya sa Panginoon. So ngayon, bumaba ang Holy Spirit ni God para mas more than makilala niya ang Panginoon. Kasi ika nga nila sa kabutihang gawa, hindi nasusukat ang kabutihang gawa para mapunta sa langit. Kundi ang kabutihan mo, dagdagan mo, kilalanin mo ang Panginoon para mapunta ka sa Kanya. So, yun lang yung pinaka-declaration niya na bumaba yung Holy Spirit para mas more than na makilala yung Panginoon. Kasi sa kabutihan, dagdag pa na nakilala niya si God, mas complete package na yun. Kaya, isa estado niya, sa halimbawa, kasi more than sa atin kasi, na pag mataas ang estado, mas more than nananaig ang kapangyarihan ng pera. Hindi na nakilala si God. So, dahil sa benepisyo ng kabutihan niya, sa estado ng buhay niya, nakikita ng Panginoon ang declaration niya, itong taon na to, para sa akin to. Dapat makilala ko nito. So, bumaba ang anghel, the Holy Spirit of God, para mas more than makilala ang Panginoon. So, complete package na siya pag nakilala ko Diyos. Sa kabutihan, karakter, ano na yun pasok na siya So, si God na lang ang kulang sa kanya. So, ngayon pumasok ang Holy Spirit para makilala si God. Kaya, yun talaga ang bis nun. Talagang, ang pinaka-aral dito, talagang kilalanin natin ang Panginoon. Hindi lang sa kabutihang gawa. Ganda. Maganda yung side niya. Nakuha mo na Nakuha mo na. Maganda ngayon na yung tindihan ko. Kunti na lang siguro ito. Kanina hindi ko Nahagap para sa akin, si Sarel, isang lalaki. Kumbaga, ito yung Kapitan Batalyong Hukbong Romano. Ito kasi yung yung talagang nagpaliwanag sa mga kaisipan nagdala ng mga salita talaga ng Diyos sa simula pa lang pala siya na ay isang sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Kumbaga na niya pala, nadala niya yung pamilya niya dahil nga sa kagandahang loob na ginawa rin sa kanya ng Panginoon. Tama yung Holy Spirit talaga ang nag-ayos Pero minsan yung palang gawa natin, hindi lang sapat pala yung mapagbigay ka, yung matulungin ka, Talagang may lang yan, may inaano pa pala ang Diyos, Gusto pa talaga niyan lumalim. Makilala mo rin siya ng sa part of character maayos, Hindi pala rin sa Lord yung matulungin ka, hindi pa pala sapat din yun. Gusto talaga ng Lord na yung ilaliman ba ng kaibuturan mo, at makilala mo siya. Creator natin siya, kaya dapat siya nakilala natin. Ito naman mga anghel, napapasalamat din ako sa isang anghel, Dahil itong mga anghel talaga, dumadako talaga sila sa pinapadala ng Panginoon, pang maging gabay natin sa araw-araw. Yun lang kayo na. Aking gamitin na lang kasi
na sabi na ni Marianette, konti na lang to. Konti na lang to. Ano na lang yung akin, summarize na lang. Si Cornelio, isa siyang kapitan. Alam mo, pag sinabing kapitan ka ng barko, pag kapitan ka, ang taas na tingin sa iyo ng tao, malaki ang expected niya talaga doon. Siya ay, ang tingin talaga sa kanya ng tao malaki. Pero, Hindi siya kapitan ng barko ha. ano ba siya? Kapitan siya ng hukbong. Samahan. Samahan. Magkasama panahon natin is mga sundalo. Kapitan siya ng samahan, pastor. Sige. Para ba siyang Captain pastor? ba? Captain sa Tagalog. Oo. Kung sa ano pa sundalo siya. Sundalo. Parang ano siya, yung mataas na katungkulan sa The warriors. mga sundalo. Kapitan kasi sa Tagalog, sa English captain. Yun yung ano niya. Mandirigma, siguro yan. Oo. Kala ko mga kapitan. Sige. Kapitan ang tawag doon eh, no? Kahit ganun pa man, siya, meron talaga siyang faith sa Panginoon. Kahit ganun pa man, Iba kasi siya, mataas na yung mataas na rin ang tingin sa pero kanya. siya, meron siyang faith sa Panginoon at hindi niya tinitignan yung kanyang katungkulan, ang tinitignan niya yung generous siya, yung generous at saka siya, yung sa mga matatanda, sa mga bata, yung matulungin sa mga mahihirap, matulungin siya sa mahihirap at saka meron siyang faith, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Ano lang to akin, samaray na lang to ako. Sinabi na ni Maria. Tapos dahil siguro, Oh my God. pagka pala, halimbawa, meron Bakit ka ikaw ng na yung negro? yung Holy Nena. Spirit talaga, Nandito. nagko-convict sa'yo. Talagang nako-convict ka rin ng Holy Spirit. Kaya, yung sa nakakita siya ng pangitain, parang dahil sa kabutihan loob niya, kaya siguro nagpakita yung ganun, sistema. Dahil kung hindi siya nagiging mabuti tao, hindi niya rin nakikita ang na yon, yung dapit hapon na parang may ba sa kanya, ano ba tawag niya? Merong pahiwatig sa kanya ang Diyos. May pahiwatig sa kanya ang Diyos na nagpadala siya ng mga anghel para tawagin si Cornelio. At saka siya, may takot siya. Tumingin siya at takot na takot. Nagtanong, ano po yun? Tumagot ang anghel. Nasiyahan ang Diyos sa inyong mga dalangin at pagtulong mo sa dukha. Yun pala, kaya pala nangyari yun kasi parang nagkaroon ng parang hirang, parang pangitain kasi natuwa pala sa kanya ang Diyos dahil dun sa ginawa niya. Dagdag na lang yung ating pagto kasi sinagip na nito lang. Para makomplete na lang. Sa akin naman dito, si Cornelio, siyang kapitan. Bukbo siya ng lahat ng mga taong Romano. Pero isa siya rin taong sumasamba sa Panginoon, pero may takot siya. Yes. Ang dapat dito sa kanya, kung siya ay sumasamba nga sa Panginoon, dapat ibaliwala niya yung takot niya kasi sumasamba siya at saka nananalig siya sa Diyos eh. Dapat tanggalin niya yung takot niya. Ito ang ko. Ngayon din ang kanyang buong pamilya. Yun ang dapat niya at matutulungin sa mga dukha. Ito siya, tumutulong din siya sa mga taong mga nangangailangan. Kaya ito, pinaghandaan siya ng Panginoon para ibigay sa kanya ang dapat na parang gantimpala sa kanya. Kaya napakita ng isang anghel dito sa kanya na inutusan ng Panginoon. Tapos, ang kanya pa rin dito, takot pa rin siya kung anong kailangan ng Panginoon o baka siya pa rin ang atasan ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gagawin. Kaya ito,
nanalangin siya dapat dito eh, ng totoo nasa puso niya para makita pa rin siya ng Panginoon na ang panganalangin niya walang takot kasi nasa kanya ng Panginoon. Amen. Iyon na lang po, Pastor. Okay. Thank you. Salamat sa bawat isa na nagpag-cooperate. No? So, although hindi naman talaga masyado pang na, kasi ganun talaga pag madalian yung binabasa, no? So, hindi nyo agad na-relate sa agad sa buhay. Kaya tandaan niyo mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, kaya soap yan eh. Observation, scripture, observation, and application. So laging, pag binabasa mo yung salita ng Diyos, lagi mong i-rely yung sarili mo. No? So kagaya nito, so although magaganda rin yung nasabi nyo na may magaganda rin, pero dapat makuha natin yung pinaka halimbawa. Di ba si Cornelio sabi dito? Ano yung pato? So, Oo. yung S-O-A-P. Oo. Kaya nga, pag nagbabasa tayo, pag ino-observe nyo, laging i-relate nyo sa buhay nyo. Ibig sabihin, pag binasa nyo yung scripture, katulad ni Cornelio, isa natin. Oh, si Cornelio pala. Isang mabuting ama. Oo. Bagamat maganda yung kanyang katayuan, yung kanyang kalagayan sa buhay, yung trabaho niya, kasi isa yung captain sa ano natin, panunungkulan sa panahon natin ngayon, sa gobyerno. So siya yung pinuno ng mga military. So sa kabila na yon, pag marami kang ina-assist ng mga tao, pinapangunahan, ibig sabihin, napaka-busy mong tao. Oo. So yun nga i-relate nyo. So pwede nyong kunin yung buhay ni Cornelio, tapos i-adapt nyo. Kasi example yan eh. Diba? Isipin nyo. Si Cornelio pala, kahit mayroon siyang inahandle ng mga tao, may katungkulan siya, pero hindi yun nagiging hadlang para mawalan siya ng ugnayan sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Bakit? Kasi siya isang taong mapanalanginin at palasamba sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag totoo ka pala talagang mananampalataya sa Diyos, hindi hadlang kung gaano kabisi o anuman ang katayuan mo. So, yun yung i-observe nyo. Kaya nagawa ni Cornelius, kaya din namin gawin to sa buhay natin. Tanong, sa isang tao na pinapangunahan niya yung kanyang pamilya pagdating sa paglilingkod sa Diyos. So yun yung ibig sabihin natin na kinukuha natin kung nagawa pala ni Cornelius yun, sana magagawa ko rin. Yun, nire-relate mo. No? Sana ganun din magawa ko sa pamilya ko, na pangunahan ko sila. So yun, ganyan yung mag-observe mga kapatid. Baga, habang binabasa mo yun, pero i-relate mo yun. Pag na-relate yan, saka mo ngayon i-apply sa buhay. Ano yung application ni Cornelius doon? Una, pinangunahan niya yung kanyang pamilya para dalhin sa Diyos, para sumamba, maglingkod. Pangalawa, kahit sa kabila ng pagiging busy niya, nakuha niyang manalangin palagi sa Diyos. So, nanalangin siya, so yun ang dahilan kung bakit kinalulugdan siya ng Panginoon. Kaya kapag binasa natin sa verse 5, kaya sa nagpadala si Lord ng anghel para ipabalita na Cornelio, dahil sa kapapanalangin mo sa Diyos, ibig sabihin yung panalangin mo, ito'y nakapagbibigay atensyon sa Diyos. Kaya napakalaga yung panalangin pala, kasi habang tayo nananalangin, nakukuha pala natin yung atensyon ng Diyos. Committed sa Panginoon. Yun. Commitment natin. Nakuha yung atensyon ni Cornelius, yung atensyon ng Diyos through panalangin. Kaya nga, ipinaabot ng Panginoon, ipinadala ng tagapagsabi na anghel na Cornelio, nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Diyos, nasisihan ang Diyos sa iyong mga panalangin. So, doon natin i-apply sa sarili.
kapag pala ako ay nanalangin palagi sa Panginoon, nakukuha ko pala yung intensyon ng Diyos sa buhay ko. Parang anak lang, sige tawag Yan, ng ganun tawag, yun. makulit na tawag ng Bilang tawag. anak pala, bilang Kristiyano, kapag ako pala yung nananalangin, nabigyan ko pala ng kasiyahan ng Lord. So, kung nagawa ni Cornelius yun, kaya natin gawin. Yun yung sinasabing application, ina-apply na natin. So, kapag pala ako mananalangin, kahit walang nakakita, kahit di utos ni Pastor, pag totoo yung faith mo, ang Diyos pala ay nabigyan natin sa nakasiyahan. Kaya nga guidance talagang Ganun yun. So, dahil natutuwa ang Diyos, kaya na-appreciate, pinapasabi ng anghel ng Diyos, pinaparating. Hindi ibig sabihin na normal lang talaga yun na matakot kayo, yung reaction mabigla ka. Kasi for the first time mo makakita ng harapan, anghel eh. So hindi ibig sabihin na natakot si Cornelio na dahil walang pananampalataya. Bagay yung normal sa isang tao yung reaction. Pag first time mo makita, ganun talaga. Kahit sino, bigla ka makita ng anghel for the first time, maano ka talaga. So, ang ganda mga kapatid, ang ganda kapag inuunawaan natin to, pag inuusod. Ibig sabihin, may nakukuha tayong magandang halimbawa sa buhay ni Cornelio patungkol sa pagiging malapit sa Diyos at paglilingkod. Kaya nga karamihan sa mga panalangin natin pag tumipid tayo sa Panginoon, ang bilis ng tugon. Kasi naririnig niya agad eh. Kaya yung pagtulong pala natin, katulad ni Sistine, laging halimbawa sa inuman sa atin na maging matulungin, lalo palang nalulugod ang Diyos dyan. Di ba sabi dito nung na nalulugod ang Diyos sa iyo, Cornelio, sa pagiging matulungin mo sa mga dukha, sa mga nangangailangan. So kasama 'yon, no? Ibig sabihin, Karakter talaga. mas lalong na-appreciate ni Lord yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, naging matulungin ka. At unang-una, may takot ka sa Panginoon at patuloy na sumasamba at patuloy na nanalangin. Kaya lang, nakikita ng Panginoon na sa kabila ng kahit natuwa ang Diyos, nalugod ang Diyos, kagaya ng sinabi ni Maria kanina na mayroong kulang na makilala talaga niya personally ang Diyos, ma-encounter niya. Kaya nga doon sa pangitain, dahil nalugod nga ang Diyos sa buhay ni Cornelius, no, kinakailangan si Cornelius makapakinig talaga ng salita ng Diyos sa pangangaral. Kaya yung sa pangitain na yun, kung mabasahin natin diretso, yun yung si Apostol Pedro na pinapapunta, inutusan nga niya na sabi ng anghel na utusan mo yung isang yung tauhan at ipasundo si Pedro. Yun yung ang purpose nung ipasundo para magkaroon ng gawain sa bahay nila ni Cornelius at mayroong magsishare. So yun ang kulang kay Cornelio na makapakinig talaga sa salita ng Diyos. Although nalugod na ang Diyos dahil ang tao naman mayroon talagang natural isip ang stick ang tao dahil mayroon nga tayong nakabuilt-in na espiritu ng Diyos. So ibig sabihin may takot siya pero sa sariling pa rin niya, sa sariling pangunawa, pero ang kulang doon yung may encounter na mismo talaga ang Diyos na makapakinig ng salita ng Diyos. Alam naman natin na ang pananampalataya nang dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, sa Romans 10:17 Kasi yun. word of God is from the Bible. Faith comes hearing by the word of God. So, yun ang kulang. Kaya kailangan pinapapunta si Pablo si Pedro para may magsishare ng salita ng Diyos. At kung babasahin nyo, silang lahat tumanggap at nagpabautismo sa ating Panginoon. Kaya, naging kompleto, naging isang ganap sa Tagalog, naging isang ganap yung kanyang pananampalataya. Nabuo na siya. Oo. So yun mga kapatid, no, ang ganda. Okay naman yung mga nasabi, kaya lang medyo yung ang inaano ko lang dito, yung i-apply nyo talaga sa sarili. No? Ganun yun kapag halimbawa, ganun pala. So, kailangan mangyari dito sa buhay ko. So, ganun yun mga kapatid. No? Napakaganda yung mensahe, yung nais na iparating ng Panginoon sa atin na kung paano siya nalulugod sa buhay ng isang tao. Yun sa buhay ni Cornelius. Na pwede nating i-adapt, i-apply ito. So, bilang isang manampalataya, so gawin natin yun.
pinaka-the best para sa Panginoon, para mabigyan natin siya ng kasiyahan. Yun naman talaga ang pinaka-layunin, yung mapasaya natin ang ating Ama sa langit. Kung paano bilang mga anak, gusto nating mabigyan ng kaluguran kasiyahan ng ating magulang, ganon din sa spiritual. So, yun lang mga kapatid, no? At napakaganda. So, bago tayo mag-closing prayer, mayroon ba kayong mga tanong? Na baka hindi nyo masyadong Pero pastor, yung alas 3 ng hapon, sa ano lang yung Katoliko? ay wala namang problema Wala yung katanong Kahit anong oras ka naman tayo. mag-pray. Sa Katoliko lang kasi, yun lang kasi kaugalian nila naging pattern. Pero sa ating mga Kristyano, Kahit Walang anong oras, Hindi lang yan, minuto. Jer, Walang Katoliko ano. ang nag-ano eh. Yeah. Pati mga Muslim at saka ano. sa May nakanya-kanya din silang Alas ano. 3 talaga. Nag-ano talaga Nag-ayuno. sila. Nag-ayuno sila. Kasi may kasama akong Muslim. hindi issue yun, basta importante yung Sa akin, nananalangin. palang wala ng oras ako manalangin Yung eh. totoong pananampalataya. Oras-oras, minuto, kada galaw. Hindi kasi yung ganong pastor, oras, ginagawa na kasi nila yung traditional. Tradition. Kahit sa ano, Nay, kasi sa Pabelia, nung nanganak ako, kada alas 3 talagang tumutunog yan sa ABS-CBN, Oo. sa dasal. Kaya nga, Tumutunog traditional talaga na na yan. kahit nga anong Pag traditional kasi kahit anong natin. panalangin, tapos ang buhay mo, liko-liko, ang pananampalataya mo, Hindi mo nakikilala si Lord. hindi maririnig ni Lord yung panalangin mo More than- kasi ang unang hadlang kasi sa panalangin is yung sin. More than kasi Kasalanan. ano, Isaiah 59 verse 1 and 2. more than So, bakit hindi na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin? Oo, kasi Dahil sa kasalanan. Kaya, titingnan mo yung buhay ng isang tao, kahit mapanalanginin yan, kung ang buhay naman yan ay malayo doon sa sinasabi niya. wala. Sa sarili niya, akala lang niya, pero sa paningin ng Diyos, hindi siya pumasa. Kasi, prayer ng prayer ka, at hindi ka gumagawa ng kasalanan. Wala, hindi makakapin yung prayer mo kasi ang hadlang nga, dahil sa kasalanan. Paano yung pastor, halimbawa, Christian ka na, nakakilala ka na. Pero, Pero, minsan may time. Oo. ulit pa rin na ginagawa mo yun. Hindi Ay. ka lugod-lugod sa Panginoon. Ito, pastor, may... Ay, ibig sabihin, hindi ka totoong mananampalataya. Pero kung may time, pastor, kung Hindi ka talaga minsan, kumilala. ganon, syempre hindi Ganun naman lang yun, perfecto kasi ang kung may tao. totoong pananampalataya ka, magkakaroon ka ngayon ng personal experience. Tel, tama na yan. Maranasan mo yung Ayun. pagbabago ng Panginoon. Kasi, ang nangyayari kasi dyan, kagaya ng pinangaral ko, ang Diyos nagde-desire na siya maghari sa buhay natin. Ang problema, mayroon tayong sariling desisyon. Nasa atin yung kung sinong pwedeng paghariin sa buhay natin. So kung gusto mong may mabago sa buhay mo, dapat si Lord ang maghari sa buhay mo, hindi ikaw. Pag si Lord ang maghari sa buhay mo, si Lord ang nasusunod. At hindi tayo. Tumanggap na eh. Ganun Pero, yun. ba't ganun? Pero alam mo, pastor, yung Pero nananalangin, pastor, Pero pastor, patawag dito para sa akin, kasi experience ko sa buhay ko. Pag ang isang bagay mali, o kaya nakasala ka, pag nandiyan ka sa Panginoon, takot kang gumawa. Yun Dalawang yun. isip ka, Pero, Nakagawa man tayo, pero Hindi man natin may iwasan na hindi tayo makagawa ng kasalanan Hindi kasi yun. tao lang talaga tayo. Meron Tsaka ka minsan na- mayroon talagang time na Iba kasi yung mababa ang ating paninindigan. Tsaka minsan may time talaga na parang minsan na ano ba tayo, tawag ito yung sinasabi nila na nanahit si Tanas. Parang ganun. iba Yun kasi nga yung eh, iba kasi tao yung yun, tinanggap niya na eh. Pero bakit? Ang Pero, tanong ko lang, bakit? ano lang pastor, kasi pag alam mong kasalanan na, huwag mo na ulit-ulit. yun. Ayun nga eh. Oras na kahingi ka na ng tawad, huwag mo na ulitin. Sikapin mo mabago. Ibig sabihin, intentional yung ginagawa mo. Wala Oo. na Diyos yan. Sikapin mo na Kung pag-ulit. krimen yan, alam mo na yung krimen yung ginagawa mo. Kaya, Meron na siyang violation kay Lord. May violation na sa pastor. mayroon, nagkakasala. Kaya nga lang, Kasi paulit-ulit mo. Kasi paulit-ulit. pag ulit-ulit ka, Diyan na sa Bible na ang kasalanan, pag hindi natin alam na kasalanan niya at nagawa natin, at ang oras na humingi tayo ng tawad sa Hindi Panginoon, ka rin ano. pinapatawad niya. Pero ang Kasi- kasalanan, pag oras alam mo kasalanan, ginawa mo, yun ang walang kapatawaran ang siguro. wala tayong may lihim sa Diyos. Oo. Kahit ano, kaya Iisip mo pa. kahit hingi ka na hingi ng tawad, tapos malayo sa bibig mo, hindi
Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, ginagawa niyo ang Panginoon, Oo. hindi niyo sinusunod yung aking Sabi, sinasalita. hindi naman makapasok sa kaharian ng ating Ama, di ba? Sino ba Panginoon tinatawag? Parang Baka tinalakay natin Pero kila yung ano. mismo Panginoon, experience Panginoon. kasi, pag sinurinder mo yung sarili mo sa Panginoon, si guide na nagdadrive sa sarili mo May eh. kapayapaan Kaya ka na eh. nandoon na yung na parang kahit lumis ka, pero pag si God na nag-drive sa'yo, makokontrol mo yung mga Babalik, bagay babalik. na alam mo masama. Mali. Kasi sarili mo maano na eh. Wag Ay hindi. Kahit maano. luminis Sabay ka ka, lang, babalik ka pa rin. Oo, Kahit tinanggap mo na, Iba yung gusto niya Iba pambalikan. kasi yung surrender na totoo. Hindi siya Kung surrender. hindi niya sinurrender, ibig sabihin, Totoo. hindi si God ang nag-drive Yung nga tulad na sinabi nga ni Pastor, na kung nag-ano ka, kung naggawa ka ng kasalanan, kung naghingi ka ng tao, paulit-ulit lang, hindi totoo yun. Kasi Kumbaga, ang parang ano lang, parang kagaya parang niyan, pakitang tao. surrender mo yung sarili mo. Lord, Plastic lang pala. ikaw mag-drive sa sarili kung pagkatao, kung anong gagawin mo. Kumbaga si Tapos God na tinuro na sinulit mo, eh, hindi ikaw lang din naman pala masusunod. Pero eh. Kasi alam mo ano. Tsaka alam mo naman sa sarili mo yun eh. Alam mo Parang, rin, ramdam mo rin sa sarili ramdam mo sa sarili mo yun na parang, ano ba yan? Tsaka Tinanggap ko pastor, na ano, yung si Lord ramdam mo sa pala ano pag- ko, pero ano, bakit paulit-ulit ko pa rin itong ginagawa? Ramdam mo para Kaya, pastor pag bakit ba- sinasamahan ka ng Lord, ano. Mm. Mararamdaman mo rin sa sarili mo pala. eh. Kaya nga Lalo sa panalangin sa gabi, mararamdaman mo. Sa akin nga, Pastor, kaya hindi bang katagal ko na kay La Bishop, dahil nga ano talaga ako. Kasi ang Panginoon ang inaalala ko, nakikita pa rin ako Yeah. kahit humihingi ako ng Yeah. tawad sa kanya, ginagawa ko pa rin ang hindi dapat. Kaya nagtiwalag muna ako sa kanya. Nung bandang huli na ano ko na-realize ko na talaga nga, tama talaga ang gagawin ko. Hindi na paulit-ulit. Ako ganyan. Kaya yun Ako, ang hinihingi ako ko ganyan, talaga. Nay. Ayan. Nung una. Ayan, yun nga. Nung una talaga, te, parang wala pa sa ano ko At na, saka yung ano pa eh. tahimik ako. Hindi pa ako, Kung alam kong pero magagalit simula ako sa mga anak ko, yung tinanggap ko na talaga. Ako talaga pinaka-bisyo ko dati, nung hindi ko pa ano si God, sabi, hindi pa ako sumurinder. Nalakiran talaga ako si Lord. Yan talagang bisyo ko. Pero nung sinurinder ko na si God, parang wala na akong pakis lang sa lalaki. Ay, Nay. Oo, parang ganun. Kunin ko pala si Bea, ano. Pag paano ko sabi, handog na. Si Bea. Mabinyag ka? Oo. Handog, handog. Dedicate. Dedication siya. O sige. Kasi maghahanda kami dun sa church, dun na lang daw Dati natin. kasi si Chini. Gusto kasi ni ate dito sana, te. Sabi ni ate Chi, sabi ni ate, doon na lang kayo Doon sa church, magkano, doon doon sa na lang, pagkain. kasi para kasya doon. Oo, church. Dalhin Baka niyo maraming na lang yung Oo, tsaka mga lahat pagkain. halos Linggo. Linggo, te. Linggo Abente yun. yun eh. Linggo yun, marami tao. Ay, Abente. Masabi mo na yung ano po. Hindi church. Yung bahan. So, Linggo. Ewan ko, may isang buong Okay na ba linggo yung- nata. Okay na ba yung tanong? Okay na? Opo, opo, opo. So, ganun lang yung mga kapatidahan yung Si Pastor na tinanggap. yung paulit-ulit na ano. Siyempre, So, galing it's a dito. matter ano yan. Wala na siguro papatawaran yan, paulit-ulit mo ng ginawa eh. Kaya, Ikaw kaya Kahit nanay, naman sa batas ng ikaw tao. maging nanay. Kahit naman Unless- siguro sa batas Wala ng na tao, kapatawaran Pastor, no? unless kung totoong magbago ka. Pwede. dapat kasi mangyari sa buhay natin sa isang tao yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Ano ba sabi doon sa 2 Corinthians 5:17? Kung nakipag-isa ka na talaga Isa ka kay ng Kristo, Sa lahat ng Sa bagay bagong nila lang eh. ay nagsilipas na, ngayon na ikaw bago na. So ano nga yung lumang bagay na ginagawa natin? Ano yung lumang bago Ang kasalanan. Lumang bago. Lahat. Hello, mabago ate. Kung mag-isa ka kay Kristo, dapat may pagbabago. Isa ka ng new creation ng ating Panginoon. Kaya kung paulit-ulit, sinasadya mo na yun. Di ba kasi yung sinasadya kasi hindi. Kumbaga, kung sa baboy pa, Iba yung iba kasi yung baboy na paborito yung nakalublob sa putikan. Kaya iba yung natatalsikan lang. Oo, Hindi sinasadya. So, ganun yun. Hindi tayo perfect, pero malalaman naman natin yan kapag Sa sarili tayo sa natin. Panginoon kasi Nalalaman mo talaga. may Saka mabilis si God mag ano eh, kumbaga madaling mamalo pag nagkamali ka eh. May Kasi pag conscience. anak ka niya, Kaya nga, papaluin ka niya pag may konsensya ang tao, ibig sabihin, nandun yung Andyan na si God. Espiritu.
Alam mo So, na, nakakonsensya paulit-ulit tayo. mo nang ginagawa, Pag wala na patawarin ka pa konsensya ba? ka, Hindi mo kapag ka- patawarin. nagtampo na si Nangaasar ka na. God Kahit si Lord, papaluin Pero ka eh. kapag yung ginagawa mo na wala kang konsensya, ayun talaga. Ulit-ulit mo Ay, tampo na si ginagawa. God, wala ka ng konsensya. Ayaw na sa'yo, tatigas talaga yung ulo mo. Ibig sabihin, talaga ulo mo. Papaluin ka na. ibig sabihin, hindi ka naglilingkod kay Lord, wala kang konsensya, paulit-ulit ginagawa. Pero pag totoo ka, makonsensya ka sa Totoo yan, ang konsensya kasi Totoo. talaga Holy Ibang- Spirit. Ibang Kristyano pag nagkasala, Holy malungkot. Spirit talaga. At saka kaso, ang hirap kayang tumanggap ng katotohanan. Oo. Mahirap kaya magtawag sa Panginoon. Pero ang maganda lang dito sa ating pastoran, ginagawa mo pagka nakapagsalita ka lang mabilis ka nang magpatawad ngayon. Kapatid, Totoo patawarin yan. mo ko sa nasabi ko kanina. Totoo. Ibang parang, At saka yung pero parang- noon, kasi noon, Yung nasasabi ko magalit na mo, bilis mawala. ganun nang wala na, ano? Pero noon, hindi kita babatiin hanggang sa huling hininga ko. Kaya may salita pa. Pero alam mo, Tibe, minsan may Yes. time na Kristiyano, nagsalita rin ng ganyan, no? Di ba sabi ni Jesus, Hindi kita patatawarin Depende nga hanggang sa kasi huling yan sa hininga ko. depende yan sa Bukas patay ka na. Depende yan sa pagsunod. Pero Diyos nga nagpapatawad, di ko pa kaya. Panginoon kasi yung Masamang buhay. salata. Kasi pagka ganun pala Pag- yung kasi sa buhay buhay natin, ano rin pala ang buhay Oo, natin. tayo mabiyak sa buhay. Kasi ramdam ko yan noon eh. Tanda lang ang pako. Pastor, nung ano pa ako, yung sa bagay, nasa sanlibutan pa ako. Parang ang buhay, ang bigat. Oo, sobrang bigat. Pero pag nasa Panginoon ka, parang Parang smooth lang. no? ayoko Kahit nang wala kang magalit. pera, Ay, sa kahit totoo wala lang, kang ayoko pera, nang okay ka ma-stress lang. ako yung nagagalit ako. Ako nung una, di ba yung nag-away-away kami dito, Te? Ay, natural Nung lang una yun. talaga, ganyan. Mainitin to si Angel. Patola talaga ako. Pero simula na mainitin nakilala ko si Lord. Hindi na ako masyadong inaano ngayon eh. Yung kahit ano sabihin nila sa akin. Parang parang wala na, no? Oo, Parang, may ano ewan ako ko dyan. bakit kaya, no? May ano ako dyan. May revelasyon ako dyan. Or ano sa umaga. Worship song. Mula umaga hanggang tanghali. Gabi hanggang madaling araw. Talagang ano pala ng kapayapaan ni Pastor. Yes. Kahit medyo wala kang ganito, pero Masaya. Kasi alam ang kapayapaan. Hindi yan ang hindi lang sa pera. Kaso dito eh. Tsaka yung pera, material na bagay lang yan. Kasi Hindi ba kasi ang sabi- kapayapaan ni Lord, di ba? Isipin mo, may sobrang yaman pero hindi sila payapa. Oo. Hindi kapayapaan kasi galing Sabi yan nga sa nila kung Panginoon. sino pagawang mayaman, hindi daw maraming problema. Ay Lord mo lang mararanasan ang tunay na kapayapaan. Saya. Sa unay na pagmamahal. Ganyan yung mga kapatid ha, so kung paano na nalugod si Lord sa buhay ni Cornelius, dapat ganun din tayo. At Isa siyang mabuting. tandaan natin, individual yung kaligtasan natin. Yan, tayo- natin si Oo, hindi hindi tayo pwedeng grupo. nagpapanggap Hindi na, grupo. ay, Hindi yan si grupo. Pastor. Ang kailangan mabait na, yan si ano. Kasi, personal na relationship mo to sa Oo, Panginoon. anong individual. Kilala ni Lord kung sino ang kanyang mga anak. Ang kaligtasan, individual. Kaya pag alis Individual natin talaga. dito, hindi tayo pwede magturo. Lord, si ano, ganito, ikaw. Pagkarap natin doon, wala nang Walang ganun. judgment. Parang yung exam natin, yung lagay tayo sa kwarto yung sa testa, isa-isa tayong interview, ganun yun. Walang makaligtas. Habang may Copycat. pagkakataon mga kapatid, dito lang tayo pinigyan ng pagkakataon ni Lord na ayusin yung buhay. Kasi hiram nga lang yung buhay natin. Pag kinitin, pag kinan ni Lord yun, wala tayong magagawa yan. Ang pinakakabahan natin, pag kinuha tayo, di tayo ready. Yeah. Kailangan Yeah. magpa-ready lagi. Ganon. Huwag isipin na, ay, malakas pa naman ako, matagal pa naman. Marami pang ano. Kasi wala nang remedyo dun sa kabilang buhay. Wala na talaga. Alam naman natin. Judgment na natin. Alam naman natin yung maling katuruan na pag ano, ganito wala. Judgment na talaga doon. So, dito lang talaga tayo na Kaya sabi pagkakataon mag-ayos nila, ang buhay. hanggat may buhay, matuto Kaya- ka magbago. Napakabait na Kasi pag namatay ka na, wala ka ng pag-asa magbago doon. Oo. Kasi parang saan ka na doon. Sige, yun lang, no? At bago tayo mag-closing prayer, yung pag-aralan natin sa susunod, i-take no, ano nyo, tapos basahin nyo mga kapatid. Ito pala yung Daanan nyo talaga ng, Naiwan ko kasi daanan nyo dito talaga eh. ng, kasi isang linggo naman tayo bago makikita, no? So, daanan nyo ng isang oras, may time kayo ng kalahating oras, ulit-ulitin yung pagbasa para
hanggang makukuha nyo yung insight. And Tapos, walang ballpen. Pero nga, lagi fine nyo ballpen ba? i-relate nyo sa buhay nyo ha. I-relate nyo sa buhay nyo habang nagbabasa kayo. Kasi salita nga ng Diyos yan eh, kung ano yung mensahe ng Panginoon. Ano yung pastor sa susunod? Kaya pag nagsishare kayo, ay ganito, dapat pala ganito ako. Kung ano yung natutunan mo doon, yun ang apply sa buhay. So, ganun yun. So, maganda yung ano natin, yung scripture sa sunod, patungkol yan sa sarili natin. Sa 2 Corinthians 13 verse 5 to 6. Dalawang verse lang, oh. Second Corinthians pa to. Dalawang 13. Korinto. Verse 5 to 6. Dalawang verse lang, may lang yan, oh. 13, Sa, 5 to 6. Dalawang Korinto. Yan na 2 po. Corinthians chapter 13 verse Ano yung 5 and 6. 5 and 6. Ano yung baba? 13 ba? Oo, 5 and 6 ate. Kaya nga, para mas lalo nyo maintindihan kung mayroon kayo English version, kasi lalong pinapababaw yan. Tagalog, 5, 6 lang eh. Okay Ano to? naman. Next assignment, next ano? Second Corinthians 13 to 5 to Kailan 6. ba? 13? Oo, 5 to 6. Ah, okay. Ito pinupi ko na dito dyan, oh. Ano? Para, sulat mo na. Yun o. Yan, next Friday. Nung naging Talaga related next ako sa Friday. Bible, nang liwanag talaga yung utak ko. Mm. Kasi dati sa amin Ay, kasi ate. wala. Naku, ako sa'yo, tamad-tamad ako Para magbukas yan. ano. Sa akin naman, Dinig ko bukas niya. nakinig lang ako sa YouTube kasi di ko naman Andun mabasa. ako, may ganito ako. Nung time kasi na ano, hindi ko yan maano, hindi ko Nagets na hindi ako. ko mag-gets. Parang kwento lang naman siya eh. Yung Bible kasi nung una, pagkakabasa ko parang ano lang, kwento. Hindi ko naman kasi dati na ano na may ano pala dyan, ganyan. Sige, closing prayer na tayo. Sige, minsan pa tayo po'y manalangin at tayo po'y may nagpapasalamat sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Patuloy ka namin pinasasalamatan sa lupan ito, Ama. Salamat po talaga, Lord Jesus. Sa iyong mga salita, Lord, salamat po, Panginoon, na amin pong natutunan, Panginoon, sa gabi ito, Lord. At kung papaano mo, Panginoon, kinalulugdan si Cornelius, Lord, ang maging kanyang buong sambahayan, kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganon din po, Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming kanya-kanyang pamilya, Lord, ay lalo namin ilapit sa iyong harapan at madala namin sila, Panginoon, sa tamang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, at patuloy ko pong inihiling, Panginoon, ang patuloy niyong pagpapalago sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pananampalataya, patuloy mo kami palakasin, at tulungan mo po talaga kami, Lord, na may apply namin sa aming mga sarili, ang iyong mga salita, Panginoon, at nalalaman namin sa iyong mga salita, Lord, na talagang nalulugod ka, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy na gumagawa ng kabutihan at tumutulong sa kapwa, at maging sa mapanalanginin, Panginoon. At salamat, Panginoon, patuloy mo itong ilagay sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy kami magtitiwala at manampalataya at patuloy na makikipag-usap sa iyo, Lord, through panalangin sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Lord, sa gabing ito, tinataas din po namin si Sister Grace, Panginoon. Lord, nagkakaisa kami. Lord, ang complete, Panginoon, na recovery, Lord, sa kanyang naramdaman, pangkahilo, Panginoon. Lord, iunat niyo po ang iyong makapangyarihang kamay, Ama, sa oras na ito sa buhay ni Jesus Christ, Lord, ay maging normal ulit, Panginoon, ang kanyang nararamdaman, Lord. Ang pressure, Panginoon, ano man yan, Lord, yung blood pressure, Panginoon, ito ay normal lamang, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Panginoon, ay talagang maging normal ulit, Panginoon, ang kalusugan ng iyong anak na Sister Grace, Panginoon, Lord. Ikaw po talaga ang may hawak ng buhay, Panginoon, kaysa ito ng magkakatiwala, Panginoon, na iyong pinagaling na si Sister Grace, Panginoon, mula sa pagkahilo sa oras nito, Panginoon, at
At patuloy, ibalik mo sa kanya, Lord, ang kalakasang physical, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Salamat po, Ama, at patuloy mo i-bless ang tahanan nito, Panginoon. Palain mo sa lahat ng aspeto, Panginoon, sa mga pangangailangan, material, financial, Panginoon. Ang isang buhay ni Sis Jenny, Lord, sa kanyang trabaho, ikaw patuloy na mag-iingat sa buhay ng iyong anak. Sis Jenny, Lord, patuloy mo siyang i-bless at pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, lagi sa bawat pamilya sa lugar ng Panginoon, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, sa buhay ng Sister Baby, Panginoon, Sister Helen, Panginoon, Sister Marianne, Lord, Sis Aida, Panginoon, Sis Angel, Sis Divine, Panginoon, sa lahat, sa Panginoon, Sis Grace, Sis Malo, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga anak mo sa lugar ng Panginoon, Lord, i-bless mo, pagpalain mo ang bawat pamilya, ang patuloy ng kalusugang physical, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon, Lord, na wala ko talaga magkakasakit, Panginoon. Yes, Lord. Yan. Hallelujah, Lord, ng aming panalangin, silihan mo, Panginoon, ng kapatid banal na dugo ang bawat pamilya sa lugar ng Panginoon, lagay sa lahat ng GCTV family, Panginoon. So ito namin pinagkabatiwala ang lahat, ang aming buhay, ang aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Ama, lahat po ng aming panalangin sa oras ito, Lord, silihan mo po ang mga kapatid banal na dugo, at sila lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat at kalunganapian tanging sila lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor, merienda. Tanong kay Pastor merienda, oh. Ay, Yan yung Sis, ano, tanong, anak mo. tanong ko pala, anong oras ba ang dating ni Sis, Chini? Gabi po. Ng, Umaga po ng 17. kung ano, Umaga ng makakahabol. 17, Makakagol po kami paghapon, Pastor. Kasi ang alis kasi ng Teo, sasakyan natin, alas 8. na umaga po. Oo. Pero kung ano, pwede kayong Pero hindi na. Si Chini, dyan sa may sa airport, Pastor, alas 7 ng umaga. Ang problema na, siya pagkalabas siya kaagad. Siyempre may mga makahabol pa yan, mga Aling araw na alas 3, alas 4. Kasi kasi ang ano niya, ang alis niya daw dun, Pastor, sa alas 6 ng gabi. ng Ng gabi. 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12, mga alas 3 po, andito na yun. Alas 3 ng Umaga. umaga ng 17. Opo. O makakahabol.